Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno, mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Siyempre idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Pero, bueno, idol, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At siyempre, mga idol, shoutout sa inyong lahat dyan. Tayong mga vlogger, nabanggit ko na, ay ang layunin natin makapagbigay at makapaghandog ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Di ba? Tama? Kaya nga mga idol, meron lang akong naisip parating sa inyo bilang isang lingkod bayan itong aming barangay, dito sa aming barangay, sa barangay Pinagkaisahan, na sino man kayo o ano man kayo, taga saan man kayo na nais dumulog sa aming tanggapan upang humingi ng tulong tulad ng mga pangyayari ng mga nakaraang araw, merong dumulog sa amin tungkol sa sistema ng reklamo. Nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraang video ko, mga idol. Kapag hindi saklaw ng aming kapangyarihan ang inyong inilalapit sa amin, hindi naman namin kayo tatanggihan. Pero ibibigay namin kayo sa mga tamang kinaukulan na kung saan kayo dapat dudulog. Tulad nga ng mga nangyari ng mga nakaraan na may lumapit sa amin, binigay namin sila sa kung saan sila nararapat dumulog. Ano lang, pinapaunawa lang namin na kung taga saan man kayong barangay o saan man kayong lugar at nagkaroon kayo ng problema dito sa aming barangay, tapos hindi naman saklaw ng aming kapangyarihan yung inyong inilalapit, hindi naman namin kayo pwedeng tanggihan at kayo'y matutulungan namin sa abot ng aming makakaya na ilapit kayo sa mga kinaukulan kung saan kayo nararapat humingi ng tulong. Di ba? Tama? Ganyan ang trabaho namin bilang mga lingkod bayan sa larangan ng serbisyo publiko nitong aming barangay. Marahil sa mga ibang barangay, ganyan din ang kanilang proseso dahil kasi nga may mga sinusunod tayong proseso na dapat nating pinaka-guide. Di ba? Tama mga idol? Gaya nga ng mga ganung mga pangyayari, halimbawa hindi nga saklaw ng aming kapangyarihan, bibigay namin kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo nararapat. Bilang pagpapatuloy ng ating programa, mga idol, kanina nagkaroon kami ng tinatawag na general meeting. Siyempre, pagka ganyang lalo pa unang pasok ng taon at katatapos lang ng eleksyon, yung mga bagong upong kagawad, siyempre, magbibigay sila ng kanilang mga dapat na ipresenta o sa mga kapwa empleyado nitong aming barangay. At yun nga, nagkaroon kami ng general meeting. At the same time, pagkatapos noon, nagkaroon kami ng random drug test. Kasi siyempre, required talaga yan kahit saang departamento ng gobyerno, meron tayong drug test. Ganun talaga. Kaya para doon malaman kung sino sa mga empleyado ang talagang nasa tamang sitwasyon. Kaya nga kanina, nagkaroon kami ng drug test dito pagkatapos ng aming general meeting. Yon. At the same time, meron kaming hinawakang kaso tungkol sa problema ng magkabilang panig na may kaugnayan ito sa di umano chismis. Pero siyempre, yung chismis, nabanggit ko na rin to sa mga nakaraang video ko, ang chismis, triggers against honor yan. May kaso yan at may posibilidad na managot ka sa batas kung mapapatunayan na nagkakalat ka ng chismis sa isang tao. Pero kailangan lang talagang mapatunayan mo na ichinichismis ka niya. Kasi kung hindi mo naman mapapatunayan na ichinichismis ka niya at wala namang katuturan yung mga gusto mong ireklamo, pwede kanyang i-charge din. Pwede naman siya mag-counter ng reklamo laban sa'yo. Kasi, siyempre, kumbaga, ikinasuhan mo na rin lang siya, wala ka namang napatunayan,
magka-counter siya. Ganun po ang sistema ng ating batas. Kasi lahat may karapatan na magreklamo base sa kanyang gustong ireklamo. Yun namang inireklamo, may karapatan din naman siya mag-counter kung sakali namang hindi mapatunayan yung inireklamo tungkol sa kanya. Kaya nga ang batas natin ay walang pinapanigan at walang kinikilingan. Pantay. Kaya tinidinig kung ano at tinitimbang maigi kung sinong nasa tama at kung sino ang nasa mali. Ganun po ang sistema ng aming dito sa barangay. Kahit sa amin sa mga lupon, halimbawa at may dinulog na reklamo, kapag hinawakan namin ang kanilang reklamo, at tinitimbang din namin kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng hindi. Although hindi namin alam ang mga pangyayari, malalaman lang niya sa sistema ng yung napag-uusapan na. At malalaman mo doon sa mga iniimbestigahan mo kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Ganon. Kaya nga, pero pag ang susuriin natin, ibabase natin sa Biblia ang paghatol o ang husga sa isang tao. Pag Biblia ang sinuri mo, simple lang, walang maraming rikotitos, walang maraming kinakailangan, walang testigo, wala lahat. Ano lang ang pinagbabatayan ng Biblia kapag ikaw hahatol sa isang tao? Ang unang tanong dyan, totoo ba yung kanyang ginawa at yun ba ay kanyang sinadya? Kasi ang kasalanan ng tao, idol, base sa Biblia, dalawang uri. Isang kasalanang hindi sinasadya at kasalanang sinasadya. Pag Biblia ang susuri sa kasalanang sinasadya, mabigat ang hatol ng Biblia. Alam niyo kung ano? Kamatayan ng hatol sa kasalanang sinasadya. Pero ang kasalanang hindi sinasadya, ipinagpapatawad. Although nagawa niya yung kasalanan na yon, pero kung hindi niya sinasadya, pinagpapatawad yon. Dahil kasi may mga kasalanan na kahit na sinadya mo, ipinagpapatawad din kung makakabuti sa nakakarami. Kaya mo lang ginawa yon sa ikabubuti ng marami. Ang Biblia, pag yung Biblia ang sasagot yan, kahit ginawa mo yung kasalanan, sinadya mo siya, pinagpapatawad yon dahil kung sa ikabubuti ng nakakarami. Pero kung ginawa mo yun para lang sa pangsarili mo, intentional yon, may posibilidad na managot ka sa batas. Kaya nga dalawang uri ang kasalanan. Isang sinasadya at isang hindi sinasadya. Yung kasalanan ginawa niya, bagamat sinadya niya yon, na marami naman ang makikinabang doon sa ginawa niyang kasalanan na yon at sa ikabubuti ng nakakarami, nabibilang yon doon sa kasalanang hindi sinasadya. Although sinadya niya yon, pero ang layunin niya ay sa ikabubuti ng marami. Kasi iba ang batas ng Diyos, iba ang batas ng tao. Pero ang lahat ng batas, nagmula yan sa Diyos. Kaya ang Diyos makatarungan. Kaya ang dapat ang batas natin, makatarungan din. Kaya ibinabase nga dyan kung sinong tama at sinong mali. Kaya lang kasi nga, sa batas natin tao, kapag may nagreklamo, ang unang-una, kailangan meron kang ebidensya doon sa inireklamo mo. Ikalawa, kailangan meron kang testigo na magpapatotoo na yung inireklamo mo ay totoo yung kanyang ginawa. Yon. Doon ibinabase naman ng ating hukuman o ng ating batas yung sistema ng kasalanang nagawa ng isang tao o nung akusado. Pero pag Biblia ang susuri, hindi na tinitingnan yun. Wala nang kailangang ebidensya, wala nang kailangang yung tinatawag na testigo o kung ano pa man. Ang susuriin lang dyan, sinadya ba yung kanyang ginawa? At kung yan ay sinadya, sa pangsarili lang ba niyang kapakanan yon? Layunin ba niya yon? Na talagang intentional? O kaya niya ginawa yon ay para sa ikabubuti naman ng nakakarami. Yan. Kaya iba ang batas ng tao, mga idol, iba ang batas ng ating Panginoong Diyos. Mas makatarungan ang batas ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang batas ng tao, kung minsan, di ba, sabi nga ni Freddy Angelar, ang batas ng tao, kung minsan, hindi mo maintindihan. Di ba? Tama si Don, yung kanta niya na yun. Kaya, ganun ang nangyayari. Minsan, sabi pa nga niya ilan pang magdurusa na walang kasalanan. Sa totoo niya, kasi yung iba na pagbibintangan lang,
Kung halimbawa, malakas ang kabilang panig, yun ang nangyayari minsan, nakukulong ng walang kasalanan. Tapos yung tao naman, walang kakayahan para ipaglaban yung sarili o ano, ganon ang nangyayari. Pero pag sa batas ng Diyos, pantay-pantay. O, hindi na aalamin dyan kung anong ginawa mo, hindi na aalamin dyan kung anong kasalanan mo. Dalawa lang ang pagbabatayan. Sinadya mo ba o hindi mo sinadya? Nabanggit ko na nga, ang batas ng Diyos, kapag ang kasalanan mo, sinadya mong pagkakasala, mabigat ang hatol ng Diyos, kamatayan. Pero ang hindi sinasadyang pagkakasala, although nagkasala ka, ipinagpapatawad. Pag ang Biblia susuriin, buhay na walang hanggan, yung hindi sinasadyang pagkakasala. At yung sinasadyang pagkakasala naman, kaparusahan. Doon sa tinatawag na lake of fire o yung dagat-dagatang apoy. Ganyan po. Sana mga idol, marami kayong konting natutunan sa sistema ng ating pinagkukwentuhan sa larangan ng social media, gayon din sa larangan ng serbisyo publiko. Kaya nga merong tinatawag na barangay justice system para mga magkakabarangay, wag lang humantong pa kung saan yung kanilang mga problema. Lalo't mga simpleng problema lang naman yan. Dahil nga, pag hindi naman saklaw ng katarungang pambarangay, hindi naman namin pwedeng hawakan yon. Kaya pag saklaw, yun. Ang gagawin namin dyan, ang talagang tungkulin namin, pagkasunduin ang magkabilang panig. Ayusin ang kanilang mga problema. Dahil magkakabarangay naman. Ngayon, kung medyo mabibigat na talaga at dapat na talagang idulog sa taas, yun ang sinacertification to file action. Pero yan, kasi may mga prosesong sinusunod. Hindi yan pwede ng isang hearing lang, 2 hearing lang. Kailangan makumpleto mo yung tinatawag na 3 consecutive hearing para may certification to file action mo siya. O kaya naman, magawaran siya ng tinatawag na amicable settlement. Pag napagkasundo mo sila, amicable settlement yon. Pag hindi sila magkakasundo sa 3 paghaharap, yun ang certification to file action. At mga idol, ipapaalala ko lang doon sa mga may dinudulog na kaso na hindi nagkakasundo, kapag inisyuhan kayo ng certification to file action, huwag niyong patutulugin sa inyong bahay yung inisyu sa inyo. Kailangan, before 10 days, may submit nyo yun para wag mapasok. Kasi yung iba, nangyayari nga yung kalimitan, inisyuhan ng certification to file action, hindi naman isinampa yung kanilang reklamo. Natulog sa bahay. At the same time, minsan nababalitaan na lang namin, sila out of the barangay, nagkasundo na pala. Pero maling proseso. Dapat, kung halimbawa, humingi ka ng certification to file action at kinausap ka nung kabilang panig para humingi ng dispensa o ng tawad sa'yo, kung patatawarin mo naman siya, yayain mo, tara, balik tayo sa barangay na gawa natin ang kasulatan na ikaw, pinapatawad ko na sa nagawa mo. Para ganon, just in case na maulit yun, meron kang pinangahawakan. Ganon din naman yung mga halimbawa, ikaw na sa panig ng respondent at gusto mo makipagkasundo, pag pumayag siya, ikaw na mismo, yayain mo siya, tara, punta tayo sa barangay. Doon natin ayusin yan para naman magkaroon tayo ng tamang proseso. Di ba? Tama? Kasi pag yung certification to file action, tapos hindi mo naman isinampa, tapos nagkasundo, kayo lang. Paano kung dumating yung time na nagkaroon kayo ulit ng problema? Wala kayong terms and condition na pinangahawakan, kayo lang nagkasundo. Paano yun? Ikaw ang complainant, inulit siya yung ginawa. Magre-reklamo ka na naman, tatanungin ka, ano nangyari sa unang mong reklamo? Di ba? Tama? Ganon, para naman, halimbawa, maglagay tayo sa tamang sistema ng ating proseso. Pagka ganon na humingi kayo ng certification to file action, i-forward nyo agad. Isampa nyo agad sa mga kinaukulan. Kung hindi nyo naman ayaw nyo isampa at tinaantay nyo humingi ng tawad yung tao at nilapitan ka ng tao, humingi ng dispensa sa'yo, kayain mo siya antimano sa barangay. Hindi man yung lupon na dating may hawak ng kaso nyo, merong ibang hawak niyan para kayo magkaroon ng amicable settlement. O kaya, i-reset yan kung sino man ang lupon na humawak sa sistema ng kaso nyo. Meron din mga pangyayari naman, nagkaroon ng amicable na, nagkasundo na, dumarating yung time na nare-repudiate yung kaso.
nauulit, nabubuksan. Kasi, halimbawa, yung complainant na humingi ng dispensa yung tao, tinatawad niya, nagkaroon kayo ng amicable, may mga pagkakataon na sulsulan ng kabila na, ba't ka pumayag, ganun. Yan, dapat di ka pumayag. Tapos, nadala ng sulsul, yun, nagkakaroon ng problema yon, nare-repudiate. Kasi within 10 days din, pagka hindi ka satisfied doon sa nangyaring amicable, kailangan, i-ano mo agad yun, na ilapit mo kagad na hindi ako kontento sa nangyari. Baka pwedeng anuhin natin to ulit. Pag nabuksan ulit yung kaso, mag-aharap-harap kayo ulit, at saka pa lang yan, magkakaroon ulit ng final decision. Kung amicable ba talaga yan, o certification to file action. Mga idol, sana kahit paano meron kayong konting naliwanagan sa sistema ng ating pinag-uusapan na may kaugnayan sa larangan ng yung tinatawag na katarungang pang-barangay. Kami bilang mga lupon tagapamayapa, ang trabaho namin ay papagkasunduin ang bawat isa na nagkakaroon ng problema. Pero ang first proceeding niya, nabanggit ko na sa mga una kong video, sa barangay captain muna yan. Magpapile ka ng reklamo sa Bantay Bayan o yung bagong style ngayon ng barangay police. Pagkatapos, yung reklamo mo, kung gusto mong ituloy, sasampayan sa ating barangay captain. Yan ang first proceeding. Mediation yan. Maghaharap kayo. Sa 2 o 3 paghaharap sa barangay, hindi kayo nagkasundo, ibabagsak yan sa amin sa lupong taga-pamayapa. Kapag hindi pa rin namin kayo napagkasundo sa loob ng 3 paghaharap, yun na. Doon na matutupad yung certification to file action. Pero nabanggit ko na nga, may mga kaso na hindi naman saklaw ng aming kapangyarihan. Kagaya ng mga corporation na yan, o yung mga company, o mga kung ano-ano na malalaking hindi na saklaw ng barangay yun. Yung mga ganong klase, idinudulog sa amin, inire-refer namin sila agad sa mga kinaukulan o kung saan sila nararapat lumapit. Ganun lang ganun lang kasimple mga idol, ang sistema, ang aming trabaho bilang mga lupong taga-pamayapa. Pero, anumang uri ng reklamo ang inyong idudulog sa aming tanggapan, wala kaming tatanggihan. Kasi nga, paano ka makakatulong sa kapwa mo kung halimbawa tinatanggihan mo? Nag-uumpisa pa lang humingi ng tulong sa'yo, tinatanggihan mo na. Di ba? Wala kang tatanggihan. Alamin mo muna yung kanyang reklamo, at pag nalaman mo na hindi saklaw ng kapangyarihan mo, gawa mo agad to ng referral. I-refer mo siya sa mga kinaukulan. Tulad yan nung nangyari dito sa aming kasama, di ba? Hindi saklaw ng kapangyarihan namin. Gagawa mo siya ng referral. Kahit nung sa Bantay Bayan pa ako ganyan. Kapag hindi saklaw ng kapangyarihan ng barangay ang reklamo ng isang tao, automatic yan, ginagawa namin ng referral yan, binabato namin yan sa pulis. Kasi pag dumaan na sa barangay yan, at meron ng referral, tatanggapin ng pulis yan. Kasi ang proseso talaga, daan mo na sa barangay. Mabigat man o magaang kaso yan, daan mo na sa barangay yan. At ang barangay na certified kung dapat bang iakyat sa kanila. Ganoon mga idol sana kahit paano ay mayroon kayong konting natutunan sa sistema ng ating barangay katarungan. At gawin din sa mga Bantay Bayan. Shoutout nga pala sa ating mga Bantay Bayan dyan Saan man kayong barangay naroon, shoutout sa inyo. Ganun din sa ating mga kapwa-lupon dyan, saan man kayong barangay, naroon, shoutout sa inyong lahat. Iisa ang ating layunin, ang makapaglingkod sa ating mga mamamayan sa larangan ng serbisyo publiko. Mga idol hanggang muli. Salamat na marami, sinamahan nyo ako sa maikling sandali ng ating programa. At kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. Ito pong muling inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online Vlogs TV. Paalam!